So, good evening, everyone. This is the first podcast. So, today we have a very special guest, the face of 3x3 here in the Philippines, Kuya Tonino Gonzaga. So, good evening, Kuya. Good evening, Kuya Good Tonino. evening, Seth. Good evening. So, dapat may partner tayo si Cyril. So, wala siya ngayon. He's in a summer vacation. So, kamusta po kayo, Kuya? Okay naman. Thank you for welcoming me sa podcast nyo. Thank you for also Okay. accepting. Anytime. So, this is, ano lang to, casual lang naman to, Kuya. Wala namang mabigat ang questions dito sa podcast natin eh. So, wala namang mabigatan. Okay. So first, ano, Kuya, paano nagsimula yung basketball journey ninyo? Well, nagsimula ako like anyone. Siguro tinuruan ako ng tatay ko maglaro. Tapos sa school, sa Ateneo, yun yung ginagawa sa recess tsaka lunch parate. Kahit naka-uniform, naglalaro kami niyan. Kahit ano na, 10 tao na yung per team sa court, naglalaro pa rin kami. So, syempre, pag lahat ng tao nilalaro yung basketball, mapipick up mo talaga tsaka magiging favorite pastime mo siya. So, doon ako nagsimula. Tapos, pinalad na mag-varsity nung grade 6, tapos tuloy-tuloy na. So, nag-start ka ng varsity, Ateneo na all the way. Yes, oo. Ateneo na all the way. So, growing up, bukod sa, yun nga, yung you grow up na nakikita yung father ninyo na naglaro ng basketball, inengganyo kayo. Growing up, sino yung naging basketball idol niya talaga? Growing up talaga siguro si Jason Williams. Jason Tsaka Williams. sina Chris Webber, yan. Yung Sacramento Kings. Sacramento Kings fan ako eh. Sacramento Kings fan. So, from your ano naman, Kuya, since you've been a varsity in Ateneo from grade school hanggang college, yun nga, from your UAAP days, your AP career, playing alongside Keith Ravenna, Poy Erang, Greg Slaughter, to name a few. So how is it like, no, na you are a part of that era ng Ateneo basketball kung saan you're winning championship after championships. So how's it like the feeling na parte kayo ng such a great era of Ateneo basketball? Well, di ko ma-imagine talaga. Kung bata ako, sinabi mo mangyayari sa akin yan, di ako maniniwala. Kasi ina-idol lang namin dati sina Larry Fonacier, yan sina Magnum, sina Paolo Bugia, Enrico Villanueva, Rich Alvarez, Wesley Gonzalez, Jay Chia. Yan yung mga nilolook up to namin nung grade school, high school kami. Tapos, so syempre, lahat kami na nag-varsity gustong maglaro sa college. So parang siguro, how does it feel? Swerte lang kasi parang saktong pagpasok ko, kahit di pa ako masyadong, yung role ko hindi pa ganun kalaki, parang na-tsempo na yun yung taon na malakas kami. Nandun si Chris, last year ni Chris Chu yun. Tapos si Raban, parang nag-breakout season, Raba Al-Husseini, tapos nag-MVP. Tapos ever since si Coach Norman, maganda na yung recruitment program. So through the years, nasa amin si Ryan Buenafe, si Wami Chongson, sina Kirk Long, Eman Monfort, Justin Chua. So parang ang ganda ng recruitment niya, lalo na para sa sistema na gusto niyang i-implement nung time na yon. So I felt lucky na parang hindi lang malalakas yung teammates ko, pero maganda rin yung kultura, yung atmosphere, yung discipline namin, tsaka yung parang talagang walang ego yung mga magkakampi, tulungan lang talaga para gumaling. Kaya yun, masayang atmosphere siya. Tsaka grateful ako and di pa rin ako makapaniwala. So, para sa inyo naman, syempre, you have been for Ateneo for so long. Ano yung parang proudest moment nyo bilang isang, being a part of the Ateneo Varsity, playing for them? Ano sa inyo yung parang greatest moment ninyo playing for them? Siguro yung best game ko sa career ko, kalaban Lasal. Yun na yung favorite moment ko kasi yung rivalry ng Ateneo Lasal ever since pa yan eh. Kahit ng mga panahon ng mga tatay natin, yun yung kinikwento nila sa amin. Kaya grateful ako na yung best game ko sa Lasal ko pa na nalaro nung 4th year ko. Second to the last year. Tapos yun yung naalala ko talaga. Tsaka siguro lahat ng mga times na nakakontribute ako ng championship, whether on the bench or
naglalaro. Parang yung feeling lang to be part of a greater purpose, yung hindi lang para sa sarili, para sa mga kampe. Tapos every year, parang gusto namin manalo para sa mga mag-graduate, di ba? Para hindi sila aalis na malungkot. So, yun lang, yung feeling lang na nakapag-contribute para sa school. Yun yung siguro Mga most proudest memorable moments. part sa amin. So, from your UAP career, you've been playing 5-on-5. So, paano yung naging transition ninyo from 5-on-5 in playing the gameplay of 3x3? Alam mo, nakakatawang kwenta yan eh. Kasi, nung dati, ever since sanay-sanay sa 5-on-5. Kaso, yung 3x3, nagsimula yan sumikat nung pandemic. Opo, Kasi pandemic. mahirap yung logistics na magpaliga ng 5-on-5. So yung unang 3x3 na liga nung pandemic, yung Chooks to Go sa sa Calamba, sa Laguna NU, Yun na. sa Babol. Kasi yun lang yung kaya nilang gawing liga nung time na yun. Tapos kami naman na kunyari tayo, maglalaro tayo, syempre patakas. Half court lang pwede, di ba? So, Hindi pa bawal masyadong yung pwede full court. magkumpulan. Oo, kasi yun yung nilalaro namin nung time na yun. Nakakatuwa lang na nagkaroon na talaga ng liga. Tapos matagal na pala niluluto yung PBA 3x3. So, noong 2020 yun, yung Chooks to Go muna. Naglaro kami doon. So, syempre, yung recruitment ng mga players ng PBA, doon nila tiniliga siguro. Tapos kinuha ako ng Meralco ni under kay Coach Patrick Fran. Tapos, 2021, sanay na kami nun kasi pandemya, yun lang yung nilalaro. Kaso, siguro yung transition na mahirap yung bola. Mas maliit talaga yung bola ng size 6 yung bola nun eh. Pero same way, oo, size 6 yung bola. So parang kailangan ng reps talaga para masanay sa bola na yun. Ano yung pag gumagawa kayo ng play, may sariling play din kayo pagdating sa 3x3? Oo, meron din. Pero, ayun nga, wala kaming coach. So parang kailangan ensayado na talaga namin yung mga play as teammates. Siyempre, kami-kami lang yung magko-coach sa isa't isa sa loob. So, yung mga coach namin, dinidrill talaga kami sa practice kung paano maglaro ng um, siguro with chemistry. Habang naglalaro, paano mag-communicate, lalo na sa depensa. So, ayun, meron rin naman. Kaso, kailangan kami-kami lang talaga yung nagbabasa sa isa't isa. So, I've been watching you, Kuya, playing 3x3. And I think dito sa Pilipinas, I think you've been the best player playing 3x3 here. Watching you from PBA, yun nga, you have this recent na punta kayo ng Thailand. FIBA 3x3 in Thailand, right, Kuya? So how is it like, no? Yes, thank you. After yung you have parang hindi kayo nakaput ng best nyo sa 5-on-5, now in 3x3. What is your reaction na at some point sa lahat ng mga articles, kayo yung face ng 3x3 here in the Philippines? Well, siguro arguably lang siguro yun. Arguably kasi maraming magagaling. Lalo na sina Almond Vosotros, tapos sina Jory Napoles. So arguably lang siguro yun. And siguro isa na rin ako sa pinakamatagal naglalaro nito. And thankful rin ako na at least nandun ako sa conversation. Thankful rin ako sa'yo na at least na naisip mo ako ilagay dun. Pero masarap na feeling siya kasi syempre hindi ko akalain ever magkakaroon ako ng ganong recognition playing 5-on-5 kasi to be honest, the best talent is in 5-on-5. The money is there. That's why they're able to get the best talent. Kami mga nasa 3x3, nagkaroon kami ng chance na ma-highlight yung mga skills namin, pati yung mga style of play namin in a different sport, di ba? Kasi not everyone was willing to play and masaya lang siya kasi hindi ko akalain na akala ko parang stepping stone lang ulit to get back to 5-on-5 para mapabango yung pangalan namin para mapansin kami sa 5-on-5 but then habang pagtagal talagang inisip ko matatapos ko na talaga yung career ko sa 3x3 eh.
Well, ngayon may pause sa 3x3. Parang may indefinite suspension sa PBA 3x3. Kaso, while I was playing, okay na ako na matapos yung career ko sa 3x3, to be honest. Hindi ko akalain na I would love playing 3x3 as much as I did 5-on-5. So, yun kuya, nabanggit niyo na yung indefinite suspension ng PBA sa 3x3 gameplay. What is your reaction dun sa indefinite suspension na ginawa ng PBA? Well, syempre malungkot. Malungkot kasi masaya kami lahat doon na naglalaro. Tapos parang pamilya na rin kami. Magkakalambang kami. 11 teams. Every weekend nagkikita kami. So parang pamilyar na rin kami sa isa't isa. Tapos ngayon na nawala, parang a part of your life na every weekend nakikita mo yung mga kalaban tsaka mga kampi mo and practicing every day sa 3x3, mawawala. Malungkot, pero syempre, all of us are trying to look for different jobs muna habang wala pa sa NPBL. So, pero kuya, di ba, before kayo nag-3x3, nag-MPBL pa kayo? Oh, yes. Nag-MPBL Ilang ng one season sa one lang. Sa 2018 to 2019, 2019 to 2020 season. Tapos after nun, your basketball career was... Sa ano na, pandemic na, tapos 3x3 na. 3x3 na. But sa ano kuya, sa background niyo, yung naglaro kayo sa Thailand. Yes, oo. Oh. Oo. Sa 3x3 or sa 5-on-5? Hello. Sa 3x3? Sa 5-on-5 po. Ako sa 5-on-5, naglaro rin ako sa... Pagka-graduate, naglaro ako sa ABL, ASEAN Basketball League, para sa Bangkok. So, import kayo nun when you played in Bangkok? Import. Oo, so, import. paano yung experience nun na play international? Very different siya kasi hindi mo alam kung sino yung mga kalaban mo. Parang first time mo makita. Tapos yung style of play dito sa Pilipinas, syempre pag ibang bansa, iba na rin yung style of play nila. So hindi mo alam kung paano sila nagbabasa ng certain situations, kung ititira ba nila to, kailangan ko babantayan to, or ano ba diskarte gagawin nila pag ginawa ko to. Kasi parang yun lang siguro, nanibago ako sa simula, tapos mas maraming import, 2 import per team. So syempre, coming from the UAP na hindi pa nung time na yun masyado maraming import. Si Greg, isa na siya pinakamatangkad nun. Siguro, ang import lang nun sa NCAA, si Ekwe, si Greg, sino pa, si Embe ng NU. So, hindi, pagdating ko dun sa Thailand, parang each team had 2 imports na 7 feet, 6'9". So, lahat ng mga drive na ginagawa ko nung college, kailangan floater na. At least nung time na yun lang yung adjustment ko siguro. So, from yun yung naging adjustment niyo kung saan mas bigger na yung competition kahit magmula sa practice hanggang sa league. Oo. So, ito kuya, towards reaching naman yung pinnacle ng basketball career nyo here sa 3x3, sa, yun nga, nakapag-MPBL din kayo, you've also played overseas. So, what are some advices na pwede nyong ibigay since kayo, varsity na kayo from grade school hanggang nakapag-UAAP, went to the pro leagues, and now being great at 3x3. So, anong masasabi nyo or advice niyo sa mga bata, yung mga gusto pang maabot, or baka sabihin nila sa sarili nila, hindi na ako pwede sa karera na ito, or hindi na ako pwede sa basketball because I'm too old, late bloomer na ako. What advice could you give sa kanila to never give up? Siguro hindi lang ako yung may kwento nito, pero siguro yung kwento ko, kumbaga, hindi ko na rin akalain na maglalaro ako. Kasi after ko maglaro ng Thailand, pagbalik ko dito, hindi na ako nag-basketball. Kasi nung time na yun, 2 lang yung liga na pwede mo salihan, either PBA or D-League. So napakasikip ng basketball landscape. Pag titingnan mo, parang kung hindi ka mapasok sa magandang team sa D-League, ano ba ang chances mo sa PBA? Tumigil na ako 4 years, 5 years.
pero nasa puso ko pa rin maglaro, nag-e-enjoy pa rin ako maglaro. Lahat ng liga sinasalihan ko, lahat ng papawis pinupuntahan ko after work, ganyan. And siguro ang pinaka-importante lang nun na nag-e-enjoy ako habang nagpapapawis, nagliliga, tapos nung dumating yung MPBL 2019, marami ng teams, so maraming opportunity na maglaro talaga, mapunta sa team na ikaw yung mapapalaro. So nung time na yun, in-enjoy ko lang yung basketball talaga. Hanggat sa yung enjoyment ko, gusto ko na mag-improve everyday. Kailangan lang, kunyari, ang mahirap kasi dyan is yung disappointment eh. Lalo na, kunyari, sasali ka sa team, hindi ka masyadong binibigyan ng opportunity. So, dapat yung mindset is improve every day on what you can. Siguro be honest with yourself kasi certain things, kunyari, sabihin, mas magaling naman ako dyan eh. Ganyan, ganyan, ganyan. Kunyari, may frustration na ganun. Kailangan tingnan mo kung ano yung nakikita nila para doon mo buhos lahat ng effort mo. Bakit siya yung pinapalaro kaysa ako? Parang kailangan may honesty ka rin sa sarili mo. Kasi kung wala yun, kung wala yung honesty, wala yung humility, hindi ka rin aandar papunta sa kung saan ka pwede pumunta. Kasi ganoon talaga yung basketball eh. Maraming bagay na wala sa control mo. So, kailangan alam mo yung mga bagay na yun para lahat ng mga nakokontrol mo, magagawa mo. Pag magawa mo yun, kung ano yung best na outcome na pwede mangyari, yun talaga yung mangyayari. Kung ano yung pangarap mo, hindi mo alam, biglang magkakaroon ka ng opportunity. Pero yung focus mo, wala dun sa outcome. Yung focus mo, nandun sa improvement lang everyday. Tsaka, mas importante pa dun, nag-e-enjoy ka. Kasi kung hindi ka nag-e-enjoy, wala rin, di lalabas rin yun sa laro mo, di ba? Alam mo naman yan, kunyari, naglalaro ka ng pick-up game or basketball, pag nagsimula ka na hindi mag-enjoy, wala ka na magagawang maganda, di ba? Parang, ganun lang yun kasimple. Siguro, improvement and enjoy everyday, ganun. So, thank you so much, Kuya Tonino Gonzaga, for accepting yung invitation namin dito sa D-First. Yung mga share ninyong thoughts, share ninyong kwento sa inyo. I hope sa mga makakapanood dito, they will be inspired dun sa advice ninyo na always improve lang. Maraming sa po, Kuya Tonino. Thank you, Seth. Thank you for inviting me. Sana Thank you maulit pa. Sige po, kung payag po kayo, part 2, pwede po. With my partner Okay, na sige, kasi sige. nasa summer vacation eh. Okay. Bye-bye po, Kuya. Thank you po. Thank you for joining me. Thank you.